everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. For today, alam niyo naman pag meron akong bagong bansa na pinupuntahan, I try my best palagi na makapag 7-Eleven mukbang. So now, medyo may twist lang tayo since ang boses ko po ay medyo ngongo. Wala akong panlasa ngayon sa totoo lang. Since yesterday, wala na akong panlasa. Kaya ang gagawin ko ay bibili lang ako ng mga pagkain at itatry ko siyang i-preserve. Kakainin ko siya pag nagkaroon ako ng panlasa kahit nasa Pilipinas na ako. So, ay punta na tayo sa 7-Eleven. Let's go. Tada! Ito na siya, guys! Sobrang ganda. Ang laki ng 7-Eleven dito sa Vietnam. Nasa Vietnam pala ako, ha? Ay, papakita ko sa inyo. Ito-tour ko kayo ng very, very light. Sa gilid ng 7-Eleven, merong banh mi na bilihan. Ang laki niya. Actually, para siyang restaurant. Sa tabi ng 7-Eleven, meron siyang drip flower. May bilihan ng bulaklern. Ayan. As you can see, sa labas ng 7-Eleven nila, pwede ka mag-park ng motor dito. Meron silang alfresco, which is very nice. Tapos tignan nyo naman guys, yung 7-Eleven nila, merong ganitong klaseng poster. Ayan yung mga pastry nila sa loob. At medyo nakikita na natin yung labas. Ang ganda ng exterior niya. So, pasok na tayo. Let's go. Ayan, so pagpasok ninyo guys, makikita nyo na napakaraming option. Oh my gosh! Pero guys, ang need ko mabili ay yung pwede nating mauwi sa Pilipinas. Yung mga naka-plastic. Pili ko di ako makakapag-uwi ng mga ganitong klaseng pagkain. For the first time ng travel ko, ako po ay nagkasakit at nawala ng panlasa. Ang pangit naman kung mag-vlog ako ng mukbang na wala akong masasabing lasa, diba? So, magandang pagalingin na muna natin itong nararamdaman ko. Meron din silang, oh my gosh! Look, parang sa Japan, may Japanese egg and mayo sandwich. Grabe guys, sobrang laki niya. Oh my gosh. Meron din silang ganito na gusto kong i-try. This is red milk tea. Lalagyan mo na lang siya ng ice. Kasi sa Korea guys, meron silang naka-plastic na inumin. Tapos, ang nakalagay sa baso ay ice. Pero dito, kakaiba. Baligtad sila. Yung nakalagay sa baso ay drink na mismo. Tukuha ka na lang ng ice. So sa loob, tingnan nyo, sobrang laki. Yun pa lang yung natutour ko sa inyo. Pero meron pa dito. Merong kainan dyan. Ayan, ang dami. Alam niyo, sobrang nangihinayang ako. Oh my God. Ang dami pwedeng itry, oh. Ang lawak niya. Para siyang isang malaking grocery, as you can see. Yun ang peg niya. Tignan niyo naman tong bilihan nila ng mga drinks, di ba? Parang pwede ka mag-photoshoot dito. So, meron pa sila dito. Jose Cuervo. One shot lang yan. Tapos dito, guys, yung mga chips. Sobrang daming option. Sobrang laki niya. Meron silang school supplies. Ayan, may face mask, mga balloon, iba-iba skincare, marami din. So, meron sila iba't ibang mga deodorant dito, di ba? Ang galing, may pang hair, di ba? May panligo, nakakatuwa. Kumpleto siya. Pag pupunta kayo ng Vietnam, ewan ko kung pare-parehas ha, pero itong malapit sa hotel namin, ito yung 7-Eleven. Sobrang kumpleto niya. And now, mamimili na tayo. Let's go! Mga pagkain, nakikita ninyo yan. Ayan, may bilihan pa sila ng extra toppings, 100%. Galing, may takoyaki sila dito. Kailan ako nakakita ng 7-Eleven na may takoyaki. Kaka-amaze. May banh mi. May baguette sila. Oh, ang dami option. Para din siyang cafe. Wow, amazing. Nakakatuwa at ang dami kong mga bagong pagkain na nakikita, pati mga lagayan. Oh my goodness. Look at this. Meron din naman pala sila guys na ice. Ayan, na nasa baso. Pero may option lang din sila na ganito. Grabe, 1 liter yan, no? Okay, nakakaba ko kasi baka iba kong mga dalihin. Lumobo, diba? Yung plastic, tapos pumutok. So, yun ang iiwasan natin. Wow! Na-amaze ako. Sure ako pinapainit to. Kasi matigas siya. Magta-try tayo nito. Hindi ko masasabi yung difference dahil ako ay walang panlasa. Ano yan? Ala, teka lang, paano kainin to, te? Meron tayong paa dito ng manokis.
I think I'll try to get rice meals. Feeling ko naman magiging safe to sa maleta. Chinese sausage fried rice. Pasta bolognese. What the heck? Look at that. Pork belly fermented shrimp sauce rice. Okay, so I think we're done with our mga pagkain. Ngayon, sa inumin naman tayo. Let's go. Para sa mga nakakakilala sa akin. Ako po ay mahilig sa gatas talaga. May milk ako lalo na kapag fresh milk. Dahil sila dito, dalat milk. Ooh, dewok. Bili tayo nito. Okay, itatry natin to. Ito pala yung nabibili ko. Pero sa tingin ko okay na siya kasi parang ang dami na niya. Okay. And I'm so excited to try mga different na pagkain ngayon. Bayaran na natin. Let's go! So, ang bayad sa ating 7-Eleven ay 812. So guys, we are done with our mga napamili. The 7-Eleven food. Balik na tayo sa hotel at check natin kung ano-ano to. Let's go! Guys, nandito na tayo sa Pilipinas. Finally, after ilang araw, nagkaroon na po ako ng panlasa. So, ngayon ko siya ginawa lang na itatry kasi ngayon yung malakas loob ko na okay na talaga yung taste buds ko. Meron ako malalasahan. So, pinainit ko na yung ibang mga kailangang ipainit dito. And simulan na natin tong 7-Eleven mukbang ng Vietnam. Medyo weird yung mga nakikita kong mga pagkain ngayon. As in, first time ko lang siya matitikman sa buong buhay ko. Kaya na-excite ako na i-share sa inyo kung ano yung lasa nitong mga to. So, try na natin to una. Pho Mai Han Quoc. Ano siya? Korean fried chicken and cheesy tteokbokki. Let's taste the tteokbokki. Dito sa food na to, parang nothing special. Medyo matigas pa yung rice cake, kaya hindi ko masyadong appreciate yung tteokbokki. Pero masarap yung sauce niya at saka yung cheese. So, unahin ko na yung mga napainit ko para naman hindi masayang yung pag-heat. Next ating itatry ay titko. Ano ba naman? Titko. Ayan siya. It's pork belly fermented shrimp sauce rice. Ay, so meron siyang kanin. Malamang may rice nga, diba? Tikim lang tayo. Mukha siyang maanghang dahil merong sili. Sili ba? Sili. Hindi ko bet. Hindi ko bet. Okay, so far, sa mga napainit ko na rice meal, medyo sakto lang. Hindi siya ganun ganon. Hindi ko lang din kasi nakuha yung ibang mga pagkain talaga ng masasarap dahil nga kailangan ko pandalhin dito sa Pilipinas. So, magte-take siya ng maraming space sa maleta ko at medyo marami akong dadalihin. So, next time siguro, balik ako Vietnam at tikman ko pa yung mga hindi ko pa natitikman na rice meals kasi sure ako maraming masasarap palalo. Okay, next nating titikman ay burger. So, pinainit ko siya. This is Big Ebi Burger with egg salad. This is how it looks like. Bun Burger Tom. Okay, taste test. Parang walang ibang lasa. Parang bread lang kahit may fillings. So, try natin tong isa, Big Cheesy Beef Burger. Bo Pho Mai. Okay, taste test. Laki ah. Ito masarap. I like it. Lasang-lasa yung burger niya. At ang burger niya po ay hindi tinipid. Talaga namang mataba. Okay, next na titikman natin ay itong mga maliliit na binili ko. Niref ko siya habang di ko pa nakakain. Siguro mga tanpuluts to na individual yung packaging. Meron pa ako nito. At ito yung pinaka nakakaloka. Adidas, paa ng manok. Hindi ko alam kung kailangan ba ito ipainit kasi parang medyo jelly yung itsura niya. Pero itatry muna natin to. This is, hindi ko maintindihan, pero based sa picture, para siyang sausage. Oh my gosh! Hindi ko gusto yung tikim lang, tikim lang.
Anghang. Siguro sa mga may hilig sa maanghang at sa ganitong amoy ng spices, magugustuhan nyo to. Pero for me, it's a no. Cause di ako nakain ng ganitong lasa. Okay, next. Para siya namang beef jerky. Ito yung itsura. Let's try this one. I hope it tastes good. Shucks, pang tao ba to? Ayan siya. Parang nga siyang beef. Okay lang yung lasa. Ang anghang! This is dalat milk. At sa Japan, alam niyo na favorite ko yung milk nila doon ng Meiji. Or any type ng milk sa Japan na ganito yung itsura. Pati sa Korea. So, titigman natin if masarap yung lasa nito. Anong lasa? Pero pwede na. Ano siya? Pasteurized milk. Okay, next. Titikman naman natin ito, para siyang tuwalya na tawagin ko dito sa Philippines. This is the weirdest 7-Eleven mukbang, mga pagkain May sili siya sa ilalim, so maanghang to for sure. Ayan siya. Nakakat na siya into pieces. Ayan, tikman natin. Sarap Ang sarap niya. Para siyang ang sarap niyang ngatain. Kasi maanghang. Ang anghang. Okay, next. Ito naman, para siyang dilis. Tikman natin. Ito yung tsura niya. Para siyang galing sa delata. Okay lang. On to the next food. Mabilis ang pagtikim lang ng mga pagkain, guys. Dito na tayo sa Adidas. Itong Adidas ay malamig. What? Wow. Okay, try na natin. Hey. What is that? Parang siyang lasang alak. Siguro kung iisipin mo kumakain ka ng ganito na naka-plastic, medyo weird siya. But somehow, parang masarap siya. Pero hindi ko siya gusto pala. Sorry. Nope. Kumakain ako niya na pero yung naka-adobo. Yung niluluto ng tatay ko. Pero yung ganitong itsura. It's kind of weird. Okay, dahil dyan, itatry natin tong Deli Fresh. Para siyang corn siguro, kasi corn yung picture na nandito. Good source of nutrients, protein, and calcium. Okay, let's try this kung masarap. It is yogurt. Sarap kakaiba. Kaibang type ng yogurt. Tapos, malasa siya kasi corn. So, ngayon lang nakatikim ng ganito. At dahil tapos na po tayo sa mga ganitong klase ng mga pagkain, tayo ay dadako na. Taray. Tayo ay dadako. Punta na tayo sa mga dried food. Katulad nito. This is dilis din. Kung sa Japan, meron akong favorite na dilis na may almond. Ito naman, tikman natin. Anchovy fish crisp. Uy, mukhang masarap, sis. Tignan niyo yung picture, Merong beer. So, feeling ko, pampulutan siya. Masarap siya, hindi siya maalat. So, okay siya para sa mga taong hindi mahihilig sa salty food. I like it though. Meron pa pala tayo dito Japanese egg and mayo sandwich. So, open ko na to. Tingnan natin. Sana okay pa siya. So, mahilig ako sa egg sandwich. Alam niyo yung paborito namin to pag nagta-travel. Ang weird na hindi ko nalalasahan yung egg. O baka dila ko pa rin talaga may problema. Ito, tatry natin tong pudding bago pa siya malusaw na naman. Kasi nalusaw na siya pagdating ko ng Pilipinas. Ito ay walang pangalan. Yogurt pudding. Pwede ba yun? No, it's not! Ang sarap. Next natin titikman ay ito. This is pantit. Creamy. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Malalaman natin yan kapag natikman ko na. Taste test. Oh! Pusit! Squid siya na dried. Tapos siguro... Para siyang ulam na niluto, na pinatuyo. Ang harap, medyo maanghang siya. I like this. Tikman naman natin tong isang drink nila. Kung sa atin may Vitamilk, sa kanila may Vinamilk. Red bean. Yun ang kanyang flavor. Tikman natin. Sarap siya. Hindi siya matamis. Pakiramdam ko sobrang healthy ko. I like it. Sa bread muna tayo. Meron tayong fresh cream bread. Ito yung nakaka-amaze sa kanila. Nung nakita ko to, sobrang cute na cute ako. Kasi parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng bread sa 7-Eleven. This is how it looks like. So nice, diba? Tapos, meron siyang milk cream. Taste test! Sarap! I like this. Milk cream. Okay, next, meron tayong matcha fresh cream. Taste test.
Ang tapang ng pagkakamatcha niya. Kung mahilig ka sa matcha na matamis, I think this is not for you. Feeling ko kasi ano siya parang organic yung matcha na ginamit. Parang may leaf talaga. Mas bet ko yung milk cream. Next, etong cookies, fresh cream. So, 3 yung binili ko pala. Sana sa Pilipinas din magkaroon ng ganito. Kung meron man, comment down below. Alam niyo sa sobrang tapang ng lasa ng matcha. Hindi ko na nalasahan tong cookies. Ang maganda sa kanya, malambot yung bread niya as in. Next, Mr. Chef's Cheesecake. Para siyang James Cake na meron sa market before. Oh my gosh! Yepada! Ooh. So soft. Parang nga siyang ganun. Chiffon cake. Ngayon pa akong isa, binili. This is Sebon. Oh, sa isang plastic, nakapack pa siya. Ooh, parang siyang yung egg, sa Korea, yung shape niya. Ay, parang... Oh, sarap! Ang sarap yung texture niya. Parang siyang yung hindi mo agad mapupunit, yung dahan-dahan mo na siya. Wow! Okay, tikman naman natin tong tuna mayo breadsticks. Dito lang din ako nakakita sa Vietnam ng ganito. So, kakapainit ko lang sa kanya. Tuna mayo breadsticks. So, isa siya mahaba. Para siyang footlong na manipis. Tikman lang natin. Uy, amoy na amoy ah. Parang yung mga tuna spread lang na na ginagawa homemade. Ganon yung lasa niya. Next, itatry natin ay Haiphong styled baked breadsticks. So, 2 yung nabili ko. Hala, tignan yung itsura parang bagoong. Hala, ang weird. Tignan natin. Ay, sarap. May kalasa siya. Pero hindi ko alam kung ano. Next, try naman natin tong lava cheesy. Ito yung isa sa mga napipi. Habang nasa biyahe. Oh, isa siyang ganon na naka-triangle pero napipi. So, tingnan natin kung cheesy talaga siya. Hindi na. Kasi yung cheese niya, medyo tumigas na. Pero lasa-lasa mo yung cheese. Sama? Okay, next. Sa mga snacks naman tayo, try natin tong Hanoi Beef Pho. So, wala niyan sa Pilipinas. Doon ko lang ito nakita. O baka, di pala ako sure. Kasi baka hindi ko lang na-explore yung mga grocery store na merong mga ganito pala. But, let's try this. May kalasa siya dito sa mga natikman ko na ng mga wet food. Hindi ko lang alam kung ano. Meron siyang taste na hindi ko bet sa mga spices na mga nakakain namin nung nasa Vietnam kami. Pero I think sa ibang tao magugustuhan nila ito. Yung kanya-kanya lang talaga tayo yung taste bud. Okay, next. Para siyang Pringles. Pero ang pangalan nito ay Slide. But same, potato crisp pa din naman. This is original. Ganun lang, walang lasa. Medyo salty lang siya ng konting-konti. Masarap siya actually, masarap pala siya. Hindi siya maalat. Galing, parang nagbabago yung lasa niya. Pagka unti-unti mo na siyang natutunaw sa bibig mo. Okay, next, itong slide number 2. Meron tayong scallop and abalone pizza. Sure ako masarap to. Hindi ako nagkamali. Sarap. Actually, meron pa akong binili, pero titimplahin pa to eh. Para siyang milk tea. Ay, milk tea pala talaga siya. Pero wala pa akong mainit na water. Okay na to. Last but not the least na titikman natin ay itong Tony Fruit. Ang syala ng lagayan ng fruit nila sa loob ng 7-Eleven. Nakaganito. Tupperware. Very sealed. Tikman natin kung matamis. So, meron siyang apple at grape siguro yan. Matamis yung apple niya, tapos yung texture, para siyang cotton. Ano ba to? Grapes or ano? Tamis! Ang tamis pa rin niya. Kasi parang 2 days ko siyang na-stay sa ref. And still okay pa din, no? And guys, we are done sa pagtikim ng mga pagkain ng 7-Eleven sa Vietnam. So, may checklist na naman tayo na na-achieve natin na bansa. So, panibago siya sa mga panlasa ko. As in, bago lahat. Siguro sa lahat ng mga mukbang ko ng convenience store, ito yung may pinakakakaibang mga pagkain. Ang pinaka nagustuhan ko for me na pagkain ay more on sa mga bread talaga. Para katulad nito, itong beef burger, masarap. Nagustuhan ko siya yung lasa. I like it. Ito, masarap tong slide. Milk cream, masarap. Bet ko siya. Parang this time, madami akong na-betan na food. Same siya ng rating ko, kumbaga. So, yun. Sana matikman nyo din. Kung sakaling pumunta kayo ng Vietnam, yung mga nagustuhan kong pagkain na nakita ninyo or mga na-try ko pa dito ay matry nyo rin kung sakaling makapagbakasyon kayo doon at matikman ninyo and see for yourself kung magugustuhan nyo ba yung mga pagkain na to. Thank you very much for watching. I
I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye!